What up aking mga solid subscribers, no? So ngayon manonood po tayo ng mga updates ulit regarding sa Mahalima, no? And ito medyo emotional pa yung papanoorin natin, no? So ito, lahat po ito ay credits kay Miss O, no? Yung papanoorin po natin, no? And actually gusto kong panoorin yung sa The Voice kaso nahihirapan ako pag-property ng ABS-CBN, no? Naka-copyright tayo or naboblock pa tayo, no? So ito, panoorin natin kay Miss O para makita natin yung mga updates regarding sa SB9. At least dito, safe talaga, no? Si Miss O kasi may kakaibang magic na ginagawa para maano niya, no? Ako hindi ko kaya yung mga ganun, I think magawa siya ng paraan pero hindi ko lang kung paano. Pero to, I think this magiging sobrang emotional to mga panood natin kasi ito ay regarding po kay Stel, no? And tingin tayo ng mga updates para sa ating Mahalima, no? So, tulad ng sinabi ko sa inyo, tuloy-tuloy tayo ng mga updates regarding po sa ating Mahalima, no? Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakamit yung para sa atin talaga, no? Sa ating mga supporters ng SB19, no? And ayan, tara, panoorin na to. So, without further ado, let's all watch this. Paghagulgol ni Stel sa The Voice may mas malalim na dahilan. It was said na sa November 26, 2023 episode ng The Voice Generations PH ay siyang araw din na nakarating kay Stel ang balita patungkol sa SB19 trademark issue nila. Pagsasalaysay sa isang 18 na kasama din sa live audience na pagkalabas pa lang ni Stel ay nag-worry na agad sila dahil obvious na hindi ito okay. Humihingi pa ito ng pasensya sa mga staff at pinapagaan naman nila ang loob nito. Eto na rin ang unang pagkakataon na hindi ginamit ang group name nila. Pero kahit na may mabigat na dinadala si Stel ay hindi nito pinaramdam sa set, bagkus ay nagpapatawa at nakikipagkulitan pa ito sa mga fans. Pero sa panahong kailangan na nitong mamili ng grupo na bibitawan ay dito na ito tuluyang naiyak. It was not just about letting a group go, kundi pati na ang emotional struggle niya sa problemang kinaharap nila. His emotions have piled up, resulting to breakdown. Matagal-tagal din umano bago kumalma si Stel, pero nakuha pa din itong magpatawa. We all know him to be the most emotional person in the group, but at this time, he showed his strength so well. Guys, actually napanood ko na po kanina lang din, no, yung video nga na umiyak si Stel, no? So, ang nangyari doon is parang sinasabi ni Stel na kailangan na umalis ng isang grupo, kailangan na niya mag-decision or niya na mag-decision, no? And then bigla na siyang unti-unti nag-teared up na talaga siya, no? And then nag-teary eye na siya, no? And then bigla na siyang nag-breakdown talaga, no? May kita mo doon talaga na alam mo yun, parang emotionally talaga mayroon siyang dinaramdam, no? Kasi to be honest with you, no? So, kung halimbawa mang elimination lang to, syempre, I think si Stel parang may iyak like God. Pero iba yung hagulgul niya, iba po yung iyak niya talagang, yun, sabi nga nila, no, sakto talaga ito yung moment na in-announce nga na yung SB19 na pangalan, no, hindi nila pwede gamitin, no. I think na ganun to. And nakarating to syempre sa mga co-coaches niya, no, si Julian, si Willie, tsaka si Coach Chito na SN Ding Dong Dantes. Alam nila yung pinagdadaan ni Stel, kaya talagang lumapit talaga sila. Nakita ko doon sa mismong video, no. So, nakakalungkot lang na dahil sa gantong pangyayari is, alam mo yon, talagang babagsak yung P-pop talaga, no. Pero hindi ko na sasabing talagang babagsak siya, no. Pero parang almost gumanon-onte, no. Umunting bumaba lang siya, no. Dahil nga, si SB19, for me, sila yung parang parang sila yung pinaka-pillar ngayon ng P-pop community, no? Sila yung parang gumawa ng foundations, no, sa P-pop community, no? Tapos ayun lang, biglang ganyan nangyari. Nakakalungkot lang din. Pero magagawa ng paraan yan, no? As in, maniwala kayo sa magawa ng paraan yan. Tingin tayo ng mga comments, no? Doon tayo tumingin sa comments doon sa The Voice, no? Kung magbasa tayo ng mga comments, ito po yung sa mismong The Voice, ha? And dito yung sa video ni Miss O, no? So, Stel's heart is so genuine, no drama, pure sincerity. Wala siyang gustong i-let down. Don't worry, Stel, sigurado ako will understand at alam nyo lang na di mo sila binigo, mas pinataga mo sila to become even much better, no? So, become even better, no? So, ayun, talagang mga mga comments to regarding sa mga The Voice. I think yung sinabi niya is no, parang regarding sa The Voice, pero hindi niya siguro alam na may pinagdadaanan talaga si Stel, na Roger, remember to stand, really great artist. So, lahat ng talent na ako ni Stel, sobrang gagaling. Lahat of Stel. Pero ayun nga, para sa akin, ang nangyari talaga dito is yun nga, nag-breakdown talaga. Parang kinain talaga siya ng emosyon niya regarding po dun sa nangyari na yun. Kahit ako naman, ito, imagine niyo po, no, merong bagay na kailangan alisin sa inyo, no? Kahit ayaw mo, pero kailangan siyang maalis, no? Isipin niyo na lang, ano pang pinakamadali?
pangalan niya, hindi pangalan niya eh. Minsan yung iba kasi, kunyari, kahit ako, pangalan ko talaga, ano naman, medyo ano, mas gusto ko makabago pangalan ko, no? Pero ano ba, kunyari, ito na lang, in a literal way, kunyari, yung girlfriend nyo or kung loved ones nyo, basta mag-isip kayo ng taong sobrang importante sa inyo, no? And then, bigla silang mawawala sa buhay nyo. Imagine niyo, napakasakit po nun, no? Parang, kahit gaano mo siya gustuhin, pero parang, kunyari, parents ng babae or parents ng lalaki, parang ayaw sa inyo, no? And, ayun yung pinakamangyayari nun, no? Parang, talagang masasaktan. Kahit ako imagine ko pa lang yung girlfriend ko, parang ayaw sa akin ng family niya, hindi paghihiwalayin kami, no? Parang ang hirap lang, no? Although, nalang kung may paraan, pero alam mo yun, yung parang napakahirap talaga, no? Hirap siyang lagpasan, no? Kaya syempre, family niya yun, Ayun lang. I think ganyan yung naranasan nila. Napakahirap. Kaya sana supportahan pa rin natin sila. No? So, darating pa tayo ng mga updates, no? Po lahat ng pinagdadaanan po natin. And we will come back stronger. Thank you so much. Pablo's parents share a positive and hopeful message. Mahalima will come back stronger. This video was shared by Pao Balbon's a fan account dedicated to Pablo's Fair as they visited the family's restaurant and chatted with Pablo's parents. Pao Balbon said, "We went home feeling hopeful because we knew right then and there SB19's coming back stronger and sooner." Watch this video as Pablo's parents share a positive and hopeful message to Pablo's fans and the Mahalimas. Ika nga nila, matatapos din lahat ng pinagdadaanan natin and we will come back stronger. Sana po ay lagi din nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po sa Mahalima. At sana po wag po kayo magsawa, wag po kayo magbabago. Alam ko po matatapos din po lahat ng pinagdadaanan po natin and we will come back stronger. Thank you so much. God bless you po. Mag-iingat po kayo. So, makikita nyo naman yung parents po ni Pinuno, no? Sobrang positive lang talaga, no? And I think ganun din yung mga parents nila. Parents ni Estel, parents ni Ja, parents ni Josh, parents ni Ken, no? Ni Felid, no? Ganun talaga. Kasi, at the end of the day, yung parents po natin ang talagang magiging katuwang natin. Like, sila yung magpapalakas. Kasi ako ganito ako. Minsan ganito rin ako. Kahit eto na yung edad ko, kahit nasa point na ako na kailangan ko na talagang tumayo sarili kong paa, lumalapit pa rin po ako sa parents ko pag may problema ako, no? Talagang sila yung nagiging pillar ko talaga, as in, like, walapit ako sa kanila, sabihin ko yung mga problema ko, no? Sila pa rin, kahit anong mangyari, no? Kaya, ayun, sobrang thankful po tayo sa mga parents na nandiyan pa sa, like, nandiyan pa sa piling nyo, and wag nyo sayangin hanggat nandiyan sila, iparamdam nyo yung love nyo, kasi once po na, ako nilulubos-lubos ko talaga habang yung parents ko po ay talagang ginagabayan pa talaga ako, as in nilulubos ko pa talaga and pinapa-feel ko sa kanila yung love, no? And ayun, pero kasi once po talaga na halimbawang wag naman po sana agad-agad, wag naman po, pero alam na darating tayo sa point na yun, no? Talagang pag-isihan natin, no? Pag-isihan natin yung mga moments na yun, no? Sana pala ganito, sana pala ganyan, no? Pero ayun, na-explain ko sa inyo na napakaswerte po ng ating Mahalima dahil meron silang sobrang supportive na parents, sobrang positive, sobrang grabe ko mag-persevere talaga, yung puso po talaga sobrang resilient talaga, no. Kaya yun, sobrang thankful tayo sa mga parents nila, no. And ayan, maniwala kayo sa hindi, I'm pretty sure po na yung parents po nila ngayon ang tumutulong sa Mahalima, no, para patatagin ang loob nila, no. Ayan, yun. Sobrang thankful po kami sa inyo. 18 moms, no. Let's go. So, ayun lang, no. I think dito ka natapusin ng ating video, no. Titingin pa tayo ng marami pang updates regarding sa ating Mahalima, no. And let's all pray po na mabalik po sana ang pangalan ng SB19, no. Sobrang deserve po nila yan. Sobrang deserve nila, no. And like ko rin sinasabi, kung hindi man mababalik, i-embrace po natin yung pangalan na ibibigay sa ating SB19 or sa ating Mahalima. I-embrace po natin, no. And kahit ano mangyari, pangalan yan. Sige, pangalan lang yan. Pero syempre, pangalan di mo pwede ilang yun, no? Kasi nakatatak na sa kanila yan. Pero silang 5 pa rin yan. Siguro malungkot po tayo, mga fellow SB19 fans, no? 18, no? Malungkot po tayo pag halimbawa may isang umalis dyan. Kunyari lang, katok na ako. kunyari si Stel umalis. Doon po tayo malungkot, eh. Pero sila, yung pangalan ng umalis, eh. Pero solid pa rin silang 5, no? So, yung kanta ba nila, yung mga musika nila, yung choreographies nila, yung ideas, kanino ba nagagaling? Siyempre sa kanilang 5 lang din, no? So, wala tayong dapat ikalungkot, no? Kasi sila pa rin yan. Pangalan lang mawawala, pero
solid pa rin sila niyan, no? And ayun, I think marami namang mga naging ganyan, no, na biglang nag-iba yung pangalan, no? Yun nga lang, ang pagkakaiba lang ngayon is, tulad, pagkakalam ko yung Maroon 5, no? Yung Maroon 5, way back before, hindi yung Maroon 5 ang pangalan nila, no? Pero kasi, yung time na yun, yung nabago yung pangalan nila, hindi ko alam kung anong issue yun, no? Pero, way back before, hindi ko maalala yung Maroon 5, no? Hindi pa naman sila ganun kasikat, no, nung nabago yung pangalan, no? Eh, kasi ang problema kasi sa SB19, talagang putok na po yung pangalan talaga nila, and then nabago, no? Buti sana kung hindi pa ganun kasikat ng SB19 like yung sa Go Up. Although sikat na sila, no? Pero hindi pa yung katulad ng sikat ngayon, no? Like yung sa Go Up era pa, no? Yung sa, yun, Go Up era, no? Like, doon pa lang nagkaroon ng problema, tapos nabago nila yung pangalan nila, no? Pero ngayon kasi, nasa, ano na sila, almost andun na sila, papunta na po sila sa pinakatok-tok ng, ng career talaga nila, no? Tapos biglang ganun nangyari. Ayun lang pagkakaiba nung sa Maroon 5 tsaka SB19. Pero yun nga, embrace po natin kung ano pong ibipagkakalob sa kanila. Pero kung mababalik ang pangalan sa kanila, mas mabuti po yun. So yun lang, kung may request pa kayo, comment down below, message nyo ako sa Facebook page ng Point to Pen. So this is Point to Pen signing out. Peace, let's G.